pinakamamahal na Panginoong Isus. Doble paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista, Wildy Estrada Almeda. Ganyan din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa patuloy na pag-aalala sa mga turo at aral ng ating beloved parents in the Lord. Pagbati rin po sa kanilang mga beloved children, sa inyo po mga kapatiran, sa mga manggagawa, sa ating beloved preachers. Isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Pupurihin ko salamat sa ating pinakamamahal pang Jesus na pinagkalooban niyo ako ng pagkakataon upang pasalamatan siya sa mga pagpapala at himala na ginawa niya sa aming buhay. Share ko lang po mga minamahal. Last October, last year mga minamahal, na talagang naghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. While ako po'y, nung inaayos ko po yung pintuan po mga minamahal ng aming bahay, humingi po akong tulong po sa akin father-in-law, mga minamahal, na tulungan niya ako. Ang ginawa ko, mga minamahal, kasi may mga alaga po akong mga anak, mga minamahal, hinatid ko muna sa bahay nila, mga minamahal, then bumalik po kami sa bahay para magpatulong sa aking beloved father-in-law. Maya-maya, mga minamahal, ang aking beloved sister-in-law ay tumawag po sa akin, mga minamahal. Ang sabi, yung anak ko po, yung pangalawa, mga minamahal, ay nasugatan daw. Ang naisip ko naman, hindi naman siguro tatawag to kung hindi malubha ang sugat. Then pumunta po ako sa bahay nila, mga minamahal, nakita ko po ang daming tao na po sa labas. Yung beloved son ko pala ay nasagasaan, mga minamahal. 2 years old lang po yung bata, mga minamahal. Sa ko mga minamahal, kasi bigla na lang ako nagkaroon ng yung takot, mga minamahal, kasi bata po yun, mga minamahal. Nung nakita ko yung aking beloved son, butas po yun dito. Tapos, puno po sugat yung magkabilaan dito, mga minamahal, sa ulo. Dito sa braso, may mga pasa sa paa. Yung mga tao galit dun sa nakasagasa, mga minamahal. At yung rider, mga minamahal, na nakasagasa, todo deny, mga minamahal, na ang sabi lagi niya, mahina lang daw yung takbo niya. Ako, mga minamahal, sa bigla ako, mga minamahal, na nagulat ako sa pangyayari, hindi ko magawang magalit sa rider, mga minamahal. Inuna ko ang pag-ibig ko, mga minamahal, sa kapwa. Dahil kung magagalit po ako, mga minamahal, nananalangin ako ng mga panahon na yun na pagalingin ng aking beloved son, na sana hindi siya kunin, walang bali, mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, nandun yung pagpapatawad ko sa rider kahit na sa kabila ng ginawa niya, mga minamahal. Nakita ko ang aking beloved son na grabing panginginig, mga minamahal. Tumutuloy yung luha ko kahit nang nakikita ko siya na ganun, mga minamahal. Ang sabi ng aking beloved father-in-law na dalhin sa ospital. Nung sabi naman ng rider, sige, dadalhin natin. Pero nung narinig niya na ipapasitiskan, mga minamahal, kasi ulo po talaga yung napuruhan, bigla po siyang umatras. At hindi po pumayag aking beloved father-in-law. Siya lang talaga nakipag-usap sa rider na nakasagasa. Kasi ako nung mga panahon na yun, grabe pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Noong time, mga minamahal, pumunta kami sa ospital, mga minamahal. Ang sabi agad ng doktor, kailangan nyo ba ng medical legal? Kasi vehicle accident nga po, mga minamahal. Kailangan ba ng medical legal? Sabi ko, kung kailangan talaga yan, sige po, kukuha ko. Ang sabi naman ng doktor, mga minamahal, hindi kami makakapag-provide niyan. Pwede kayong, yung rider, mga minamahal, parang gusto niyang umalis kasi nung nalaman niyang mahal ang babayaran niya, ang lagi niya sinasabi, wala akong pera, paano to? Kung sino-sino na yung nilalapitan niya, tinatawagan niya para manghiram ng pera. Pero yung sinasabi ng beloved father-in-law ko, huwag mong iwanan ng aking beloved apo. Nung mga minamahal, nung nag-refer naman po yung doktor sa private hospital na dalhin sa Amang Rodriguez, mga minamahal, sa Marikina, mga minamahal, pumayag agad ako, sige, dalhin natin doon. Pero yung rider, nangangamba pa rin siya kasi baka babayaran siya. Sabi ko naman sa kanya, mga minamahal, kasi yung beloved son ko hindi na po talagang kumikibo, talagang putlang-putla na, mga minamahal, at tuloy-tuloy po yung pag-agos ng dugo niya dito sa butas, mga minamahal. Kaya po nung dinala namin sa Amang Rodriguez, diretso po, mga minamahal, nung nakita po ng doktor, ang sabi ng doktor, sige, pasuri natin lahat-lahat. Nung napusuri na po ang aking beloved son,
while waiting po ng result, mga minamahal, nakuha na namin po yung rider, todo deny po talaga, mga minamahal, na mabilis yung takbo niya. Pero nung lumabas po yung CCTV footage, mga minamahal, andun po, mga minamahal, na siya na po mismo nagsabi sa akin, "Sir, patawad po, mabilis po talagang takbo ko." Nung natumba yung bata, mga minamahal, sinagasaan pa po niya yung paa, mga minamahal. Pero gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung lumabas yung result, mga minamahal, kahit isang bali, fracture, mga minamahal, wala po siyang natamo, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, hindi na natin ipapa-CT scan to. Parang after observation po muna siya ng 1 week. Kung magsusuka or mahihilo, tsaka babalik para i-CT scan. 3 buwan na pong nakalipas, mga minamahal, yung mga sinasabi ng St. Thomas ay hindi po yan naranasan ng aking beloved Son at talagang tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking beloved kuya. Last September naman, mga minamahal, bago po magtalipaw Peace Mission Anniversary, nag-alay po ako ng ayuno po sa dako ng Trece Martires, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. While kami po nagpa-practice ng mga co-choir member ko para sa iaalay naming awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla na lang pong tumawag po yung classmate ko sa probinsya, mga minamahal. Nung tinawagan ko, mga minamahal, ang sabi, "Yung kuya mo na-disgrasya sa motor." Nung sinend po niya yung picture ng kuya ko, walang malay, tuklap po yung ulo. Kita po yung bungo, mga minamahal, dahil nga po wala po siyang helmet nun, mga minamahal. Yung motor niya di na mapakinabangan. Sa sobrang lakas po, mga minamahal. Yung buong overnight na yun, mga minamahal, hindi po ako kumibo. Yung mga sarili kong panalangin ni sinantabi ko, nag-focus po ko sa panalangin na pagalingin ng aking beloved kuya. Mga minamahal, hindi ko na pinansin kasi nung beloved mother ko nung mga panahon na yun, nagdumadalo rin po sa banal na gawain. Kaya wala po talagang ni isang kamag-anak na pumunta, mga minamahal. Ngayon, nung after po ng overnight, mga minamahal, nagulat na lang po ko, sabi ng aking beloved, yung may ampun po kami, mga minamahal, ang sabi niya sa akin, "Kuya, yung kuya ko nga po daw, nirelease na, pinauwi na." Sabi ko, "Paano nangyari yun?" Ang lubha ng nangyari sa kanya. Bigla na lang daw pong nagkaroon ng malay aking beloved kuya. No, after tinahi, wala po talaga daw, parang walang nangyari po, mga minamahal. Though napakalaki po yung tahi, mga minamahal. As in dito po yung from here to here po, mga minamahal, yung tahi, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, buti na lang pinag-ingatan ka ng Diyos. Kasi ang tumama po, mga minamahal, sa ulo ng aking beloved kuya is solid na bakal na kasing dito kalaki, mga minamahal. Buti na lang daw hindi tumagos sa ulo ng aking beloved kuya. Andun pa rin ang pag-iingat na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Since ulo po yung damage, nagpa-CT scan po aking beloved kuya. Wala po talaga nakita mga namong dugo, walang mga injury. Yun lang po lang talaga natamo niya, yung natuklap lang yung balat at nakita lang yun lang po yung nangyari lang sa kanya. At yung mga sinasabi nila na anytime na pwedeng kunin na aking beloved kuya, hanggang ngayon, mga minamahal, buhay ang aking beloved kuya. Nandun ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ngayong linggo, this week lang, mga minamahal, grabe po talagang pamamalat ng aking boses, mga minamahal. Nandun yung ubo, sipon, mga minamahal, dahil lang siguro sa panahon, mga minamahal, na ngayon kahabagan ng mahal na Panginoon, nakakapagpatotoo, nakakapagsalita na ako ng maayos, mga minamahal, at nagpapasalamat ako sa kagalingan na yan. At gayon din po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa panibagong blessing na binigay niya sa aming pamilya, sa pagkakaroon namin ng aming third child, mga minamahal. Last November, mga minamahal, nung isinilang aking beloved son, ang pangatlong, mga minamahal, nung November 21, mga minamahal, ng alas 3 na madaling araw, ginising ako ng aking beloved wife na ang sabi niya, "Daddy, sumasakit na yung tiyan ko."
Noong time na yun, medyo groggy ako, mga minamahal. Hindi ko pinansin ang aking beloved wife. So, mas madaling sabi, natulog ulit ako. Talagang sinipa na ako ng aking beloved wife. Sabi, Daddy, manganganak na ako. Ang susi ng sasakyan, mga minamahal, nasa aking beloved father-in-law, mga minamahal. And that time, tinatawagan ko, hindi ayaw talagang magising. Sabi ko, anong gagawin natin? So, nag-grab na lang kami, nagmamadali po kami, pumunta ng hospital. Nung pagdating sa hospital, grabe yung naririnig ko siya talaga yung sakit. Pero nung sabi ng doktor, 2 cm pa lang daw. So, maghihintay pa rin kami ng ilang oras daw. Baka pa nga kinabukasan, ang sabi. Ngayon, mga minamahal, ang ginawa ko, hinayaan ko yung aking beloved wife dun sa emergency room. Sa labas, mga minamahal, ako naman nagpupuri. Naririnig ko pa rin yung ungol ng aking beloved wife dahil siguro sa pain na nararamdaman niya. Pero ako, ang sabi ng mga kasamahan ko, pwede mo siyang samahan doon para suportahan. Sabi ko, dito lang ako. Magpupuri ako magpupuri lang ako. Tuloy akong pagpupuri ko, mga minamahal. Dumating kami doon, mga minamahal. 3:45, mga minamahal. Ilang minuto lang lumipas. Ang sabi nila na baka abutin pa ng ilang oras. As in minutes lang, mga minamahal, sumigaw na yung nurse na fully na daw, mga minamahal. At dinala agad sa labor room, mga minamahal. Hindi na umabot ang aking beloved wife sa delivery room. Lumabas po ng normal ng aking beloved anak. Nawala pong anesthesia po ang aking beloved wife. Talagang walang ang himala lang ng mga Panginoon kasi isinilang ang aking beloved son ng 8 pounds, mga minamahal. May kalakihan, mga minamahal. Nagulat sila nang na-ere ng aking beloved wife na talagang parang sabi ko nga, para ka lang dumumi. Kasi lumabas talaga siya ng walang kahirap-hirap, mga minamahal. At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga sa pag-iingat niyan, sa pagpapala na yan, sa patuloy na pag-iingat sa aming buhay. Bago po, mga minamahal, mag-maternity leave ang aking beloved wife, advance na po niya nakuha yung salary niya, mga minamahal, for the next month. Ang sabi ng ng company nila, mga minamahal, na wala siyang tatanggapin for the next month, mga minamahal. Then wala nga po siya natanggap. Then magpo-proceed po ulit this January daw. Nung pumasok na po yung sahod niya, mga minamahal, laking gulat niya, mga minamahal. Kasi yung sahod niya, mga minamahal, nag-times 4 po, mga minamahal. Nabigla siya sa laki ng pumasok sa sahod niya. Sabi niya, totoo ba to? Kasi parang sobrang laki naman. I-confirm niya, mga minamahal, yun nga po, mga minamahal, totoo pong sahod niya, hindi niya maisip saan ang galing. Bakit nag-times 4? Pero nagpapasalamat pa rin kami sa pinakamamahal pa yun dahil pagpapala pa rin yan. Dahil kahit anong question namin, hindi namin masagot. Ibig sabihin, tunay na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa patuloy niya paggamit niya sa akin bilang isang mga awit. Nagpapasalamat din ako sa tuwing umaga ako'y gumigising, nakikita ko pa rin aking pamilya, nagigising ako na wala akong karamdaman, nagigising po ako na nakakapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya bilang karagdagan, mga minamahal, ako po'y mag-alay ng makalangit na awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pagkatapos po niyan, maghanda po ating beloved Sister Rowena Cañete.